Wala akong pakialam. Bitiwan niyo nga ako. Patuloy pa rin sa pagwawala si Ryder. Natatakot na din ang mga bata na nagsisisiksik na sa mga magulang. Baka matrauma pa sila dahil sa nasaksihan. Hindi na ako nakatiis at sumabat na. Sir Ryder, pwede ba tama na? Magpasaway naman kayo. Bugbog sarado na nga yung lalaki oh. Umiiyak na rin yung asawa at anak niya. Ano pa bang gusto niyo? Patayin niyo siya? Naiinis na sabat ko. Lumipad ang tingin nilang tatlo sa akin pero ang tingin ni Ryder ay ang mas nakakapaso sa akin. Kinakampihan mo siya? Galit na sambit ni Ryder na matalim ang tingin sa akin. Kinakabahan man ay hindi ko pinigilan ang sariling ilabas ang saloobin. Hindi ko po siya kinakampihan, sir. Wala pa akong kinakampihan dahil parehas po kayong mali. Kayong nakakatanda, dapat kayo mag-set ng good example sa mga bata. Nakikita niyo ba yung mga bata? Natatakot na sila at baka mamaya matrauma pa sila dahil sa kabayolentahan niyo. Yan po ba ang gusto niyong matutunan sa inyo? Ni Rafael? Ang pagiging bayolente? Hiningal ako matapos ko sabihin ang mga gusto ko sabihin. Nanginginig pa ang mga kalamnan ko at malakas ang kabog ng dibdib ko. Umawang ang labi ni Raven at Gerald habang nakatingin sa akin. Si Ryder naman ay titig na titig sa akin pero unti-unti nang nababawasan ang dilim sa kanyang muka. Mukhang nahihimas-himasa na siya. Hindi naman ako bumitaw ng tingin sa kanya para ipakita ang seryoso ko sa mga sinasabi ko. Yaya Uzi? Daddy! Sambit ni Rafael. Tumingin ako sa kanya. Lukot na ang mukha niya at sumisibi na. Nakaramdam na rin siya ng takot sa paligid. Hinaplos ko ang likod niya. Shh! Huwag ka nang umiyak, Rafael. Nandito si Yaya Lucy. Pag-aalo ko sa kanya. Maigpit naman siyang yumakap sa akin at sumandig sa balikat ko. Muli kong binalingan si Ryder na kalmado na. Sa pamamagitan ng mata ay sinabi ko sa kanyang, okay tamo nang ginawa mo? Pati anak mo natatakot na. Binawi ko ang tingin sa kanya at kinalma si Rafael na umiiyak na. Napapitlag ako na may humawak sa likod ko. Let's go home. Nilingon ko si Ryder. Tuluyan ang nawala ang dilim sa kanyang muka at matiim na ang tingin sa akin. Nilingon ko ang mga nasa likuran. Nakabangon na ang lalaki na putok ang labi at duguan ng ilong. Masama siyang nakatingin kay Ryder. Paano sila? Ako na bahala sa kanila, Lucy. Sige na, umuwi na kayo at pakalmahin mo rin yung amo mo. Sabi ni Raven na nakangisi pa. Hindi na ako nakasagot nang akayin na ako ni Ryder palabas ng pavilion. Sumunod na rin sa amin sa Gerald. Dumiretso na kami sa sakyan. Akmang kukunin ni Ryder si Rafael sa akin pero ayaw nitong sumama sa kanya at mahigpit lang ang yakap sa akin kaya inalalayan na lang niya ako nung sumakay sa likurang sakyan. Higit-higit ko naman ang hininga habang hawak niya ang bewang ko at braso. Hanggang sa makasakay na kami lahat ay wala kaming imikan at tahimik lang. Bumuntong hininga ako habang pinagmamasdan si Rafael na naglalaro. Binihisan ko na siya at pinakain. Pagdating namin dito sa mansyon ay dito na agad kami sa kwarto niya dumiretso. Si Ryder naman ay sa library office dumiretso at nangihingi pa ng alak kay Ate Melinda. Idadaan na lang niya siguro sa alak ang frustration niya. Grabe siyang magalit. Wala siyang kontrol. Maiksi ang pasensya at bayolente. Kahit may pagkamalisyoso ang lalaking binugbog niya kanina, ay naawa naman ako pero mas naawa ko sa anak niya na umiiyak. Alam ko masakit sa isang anak na makitang sinasaktan ng ama niya. Sana lang ay huwag magka-trauma ang bata. Kawawa naman. Pero hindi ko talaga inaasahan kanina ay ang ginawa ni Rafael. Alam kong clingy siya sa akin pero kanina ko lang nakita ang pagiging possessive niya. Nagalit siya na makitang may ibang batang yumakap sa akin at itinulak pa niya ito. Natutuwa naman ako sa pagiging possessive niya sa akin pero mali ang ginawa niya at dapat yung itama. Umupo ako sa kama at tinawag siya. Rafael, lapit ka kay Yaya Lucy. Tumingin naman siya sa akin at lumapit. Binuhat ko naman siya at inuupo sa kandungan ko, paharap. Rafael, tingin ka kay Yaya Lucy. Hinawakan ko ang baba niya at itinaas. Tumingin naman siya sa akin. May sasabihin si Yaya Lucy. Makinig ka, okay? Malambing na sabi ko. Ngumiti naman siya at tumango. Ngumiti din ako. Alam ko may intindihan niya ako. Yung ginawa mo kanina, na pinush mo yung bata. Ba't yun?
Huwag mo nang uulitin yun ha. Ayaw ni Yaya Lucy na bad si Rafael. Dapat good boy lang si Rafael. Naintindihan mo si Yaya Lucy? May hinahon kong kausap sa kanya. Ngumuso naman siya at nagsalubong ang kilay. Tumingin lang ulit siya sa laruang hawak. Napaingos naman ako at napabuntong hininga. Hindi nga sila magkamuka na mag-ama pero magkaugali naman sila. Rafael, kinakausap ka ni Yaya Lucy. Untag ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin na nakanguso pa rin at salubong ang kilay. Yaya Lucy, mine. Sambit niya. Bumuntong hininga naman ako at ngumiti. Tila tinutunaw ang puso ko sa sinabi niya. Wala namang kukuha kay Yaya Lucy. Pero dapat hindi ikaw nakikipag-away sa ibang bata kasi bad yun. Ayaw ni Yaya Lucy na nakikipag-away ka. Gusto mo ba magalit si Yaya Lucy sa'yo? Umiling-iling siya at yumakap sa akin. No. Niyakap ko din siya. Yun naman pala eh. Huwag mo nang uulitin yun na. Kung hindi magagalit talaga si Yaya Lucy sa'yo. Naintindihan ni Rafael? Tumangutango siya. Opo. Good boy. Hinaplos-saplos ko ang buhok niya. Yaya Lucy? Love, Rafael? Ngumiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Opo. Love ni Yaya Lucy si Rafael at gusto ni Yaya Lucy. Laging good boy si Rafael. Bumungis-ngis siya. Rafael, love Yaya Lucy. Talaga? Kiss mo nga si Yaya? Inusli naman niya ang uso at kinis ako ng matunog sa pisngi sabay bungis-ngis. Sa gigil ko naman sa kakyutan niya ay sumubsob ako sa leeg niya at kinaliti siya doon. Tawa naman siya ng tawa hanggang sa ang lambingan namin ay naging harutan na. Ito ang gusto niya eh. Dinampot ko ang bote ng whiskey at muling nagsalin sa baso. Dinampot ko ang baso at ibinagsak ang likuran sa leather chair. Dumikwatro ako at sinimsim ang alak sa baso. Paliwala lang sa akin ang pagguhit ng pait sa aking lalamunan. Mumuntong hininga ako at napatiimbagang. Ikinuyom ko ang kamaong nangangati pa rin. Kung hindi lang ako inawat kanina na Gerald at Raven, ay pinulbos ko na sa bugbog ang gagong Jay na iyon. Kanina ko pa napapansin ang kakaiba niyang tingin kay Lucy. Kahit kausap ko ang mga kabatchmate namin kanina, ay hindi ko siya nilalayuan ng tingin. Dahil ibang kutob ko at hindi nga ako nagkamali. Nilapitan niya si Lucy at kinausap na ikinangit-ngit ko. Nakita ko ang pagkailang sa mukha ni Lucy kaya lumayo siya. Pero ang gago, sinundan pa siya at papatulan pang anak ko dahil lang itinulak dito ang anak niya. Kaya hindi na ako nakapagtimpi at lumapit. Tuluyan lang napatid ang pisi ng pasensya ko nang sabihan niyang sinto-sinto ang anak ko. Isinandal ko ang ulo sa headrest ng leather chair. Inikot-ikot ko sa erang hawak kong baso. Bumalik sa alaala ko kung paano ko pagsabihan kanina ni Lucy. Halatang kabado siya kanina habang sinasayaw ako at pinagsasabihan. Sa buong buhay ko, bukod kay Papa, ay siya lang ang tanging tao at babae na naglakas loob na salubungin ang galit ko at pagsabihan ako. Ngumisi ako at muling sinimsim ang alak sa baso. Along na alo ako sa kanya kanina habang pinagsasabihan ako. Pero dahil din sa kanya kaya ako kumalma. Alam ko nag-aalala lang siya kay Rafael at sa mga batang nandoon kaya niya ako napagsabihan. Tumatapang na ang baby ko ah. Wala sa sariling natawa ako at umiling. Muli kong sinalinan ng alak ang baso. Sa mga dumadaang araw ay lalo pang sumisidi ang nararamdaman ko kay Lucy. Sa tuwing nakikita ko siya ay nag-iiba ang ritmo ng tibok ng puso ko. Kapag nasa malapit siya at naamoy ko siya ay matindi ang pagpipigil ko sa sariling sunggaban siya. Gustong gusto ko na siyang hawakan, maamoy ng malapitan, mahalikan at maangkin. Walang gabing hindi ko siya iniisip. Walang gabing hindi ko siya pinagpapantasyahan. Humahanap lang ako ng magandang pagkakataon, ng tamang tiyempo para pormahan siya. Ayoko naman biglain siya dahil baka matakot siya at bigla na lang kami layasang mag-ama. Hindi naman siya kagaya ng mga babaeng dumaan sa buhay ko na konting himas lang ibibigay na. Ramdam ko ang pangingilag niya sa tuwing hahawakan ko siya. Tila siya napapaso. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang pumasok ang pinto. Bumukas ang pinto. Humahanap lang ako ng magandang pagkakataon, ng tamang tiyempo para pormahan siya. Ayoko namang biglain siya dahil baka matakot siya at bigla na lang kaming layasang mag-ama. Hindi naman siya kagaya ng mga babaeng dumaan sa buhay ko na konting himas lang ibibigay na. Ramdam ko ang pangingilag niya sa tuwing hahawakan ko siya. Tila siya napapaso.
Naputol ang pag-iisip ko na biglang bumukas ang pinto at walang kagatol-gatol na pumasok si Darlene na umiimbay pa ang balakang na lumapit sa desk ko. May matamis at nangaakit ng ngiti sa kanyang labi. Itinukod niya ang dalawang kamay sa dulo ng desk at yumuko. Halos lumuwa ang dibdib niya sa suot niyang itim na hapit na bestida na mababa ang neckline. Sapat na para makapagpakulo ng dugo ng isang lalaking gaya ko. Pero himala na wala akong maramdamang kahit ano sa kanya. Na hindi man lang kumislot ang alaga ko. "Hey, handsome." Bati niya sa akin sa nang hihibong boses. Kumagat labi pa siya at malagkit akong tiningnan. Si Darlene ay isa lamang sa mga babaeng nakasalo ko sa panandaliang aliw. Hindi ko na matandaan kung kailan ko siya huling nakasama. Kung hindi pa nga siya nagpakita ay hindi ko na siya maaalala. "What are you doing here, Darlene?" "Oh well, I've called you several times but you're not answering. Babe, that's why I came here. Aren't you surprised? Aren't you happy to see me?" Ngiting sabi niya. "No." Walang kagatol-gatol na sabi ko at bored lang siyang tiningnan. Nawala ang ngiti niya. "What's the problem, babe? Masama ba ang pakiramdam mo?" Akmang iikot siya sa mesa at lalapitan ako pero itinaas ko ang kamay ko. "Don't come near me." Kumunot ang noon niya. "But why? Hindi mo ba ako na-miss? Ilang buwan din tayong hindi nagkita." Inilapag ko ang baso sa desk at hinilot ang sentido. Wala ko sa mood makipagtalo at makipagdramahan ngayon. "I'm not feeling well today, Darlene. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap." Ngumuso siya. "Ang daya mo naman. Ngayon na nga lang tayo nagkita tapos itataboy mo na agad ako." "Darlene, please." Nilakipan ko ng inis ang boses ko. Gusto kong umalis na siya sa harapan ko. "Fine. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. But please, sagutin mo naman ang tawag ko." Parang batang ungot niya. Umungo lang ako't kinumpas ang kamay ko. Hinilot ko ang noo para ipakita sa kanyang masama talagang pakiramdam ko. "Bye, babe. Get well soon, okay?" Paalam niya at nag-flying kiss pa sa akin. Naghintay muna ako ng ilang sandali bago ako tumayo para sundan si Darlene. Sasabihan ko ang mga tauhan ko na nakatalaga sa gate na huwag na magpapapasok ng kahit na sinong babae nang walang permiso ko. Pagbukas ko ng pinto ng library ay saktong paliko ng palabas ng bahay si Darlene. "Daddy!" Nilingon ko si Rafael na tinawag ako. Umawang ang labi ko na magtama ang mata namin ni Lucy. Karagad niya si Rafael at nakataas ang dalawa niyang kilay. Bahagya siyang yumuko sa akin at tipid na ngumiti. Tumalikod na siya at tumawid sa sala papuntang kusina. Alam ko nakita niya na lumabas sa library office si Darlene. Shit, baka isipin niya may ginawa kami ni Darlene sa loob ng library. Parang gusto ko tuloy siyang sundan at magpaliwanag. Wala akong kangiti-ngiti habang nililigpit ang mga damit ni Rafael. Bigla akong nawala sa mood at nawala ng gana nang makita ko ang babae kanina na lumabas sa library office. Ninangat-ngat ng inis ang dibdib ko. Kung ano-ano ring senaryo ang naglalaro sa isip ko. Gaya ng kung ano ang posibleng ginawa ng dalawa sa library office. Imposible namang wala. Si Ryder pa ba? Babaero talaga siya kahit kailan. "Yaya Uzi?" Lumapit sa akin si Rafael at sumiksik sa pagitan ng mga hita ko. Bakit Rafael?" "Yaya Uzi?" Sumimangot siya at ngumuso. Pinagsalubong pa niya ang dalawang kilay. Napakunot noon naman ako pero napagtanto kong parang ginagaya niya ang mukha ko. Tumawa ako at pinanggigilan ko ang matabanan niyang pisngi. "Wala lang sa mood si Yaya Lucy. Daddy mo kasi, nakakainis." Sambit ko. "Daddy?" "Opo, Daddy Ryder. Nakakainis. Babaero. Huwag kang gagaya sa kanya paglaki mo ha." Kausap ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. Ewan ko kung naintindihan niya ako. "Yaya Uzi, love Daddy?" Namilog ang mata ko kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. "Hindi no. Ayoko nga sa mga babaero. Si Rafael lang ang love ko." Bumungus siya at yumakap sa akin. Tila nawala ang pangit na mood ko sa paglalambing niya. Love ko naman talaga ang batang makulit na ito eh. Siya na lang ang love ko dahil hindi niya pinapasama ang loob ko. Hindi tulad ng daddy niya. Natigilan ako. Anong ibig ko sabihin? Love ko na rin ang daddy niya? Hindi no. Crush ko lang siya pero hindi ko siya magiging love. Lalo lang sasakit ang puso ko kapag nilove ko pa siya.
Mabusisi kong binabrush ang laruang truck na Rafael na may lupa-lupa. Kahapon kasi naglaro siya dito sa labas ng bahay. Nalingat lang ako ng konti ay naglaro na siya ng lupa at pinaliguan ng lupa ang truck niya. Pinagalitan ko nga siya, binungis-ngisan lang ako at naglambing. O edi, paano na? Nawala ng inis ko. Patingin-tingin ako kay Rafael na naglalaro at patakbo-takbo sa malawak na damuhan. Nandito kami sa laundry area sa likod ng bahay. Rafael, huwag kang lalayo. Dito ka lang ha? Huwag kang pupunta doon, baka madapa ka. Saway ko sa kanya. Malapit na kasi siya sa mabatong bahagi. Baka kasi matalisod siya at madapa. Rafael, ay! Tili ko at tinagas sa batya ang hawak kong laruan at brush. Sabay tayo ko at takbo palapit sa kanya nang makitang nadapa na nga siya at sumubsob pa sa batuhan. Pumalahaw siya ng iyak. Malakas ang tibok ng puso ko sa kaba. Pagkarinig ko ng iyak niya, agad ko siyang itinayo at tiningnan ang buong katawan niya. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalayo at pupunta dito sa batuan eh. Yan tuloy, nadapa ka na. Sermon ko sa kanya habang pinapagpaga ng kamay niyang may mga buhangin pero wala namang gasgas. Yayawusi! Umiiyak na sambit niya. Alam kong may masakit sa kanya. Ang tuhod naman niya ang tiningnan ko. May gasgas nga ang isa niyang tuhod. Kasi naman Rafael eh. Yayawusi! Yayay! Umiiyak na sambit niya habang tinuturo ang tuhod na may gasgas. Mabutit isang tuhod lang. Opo, kagamutin ni Yaya Yusi yan. Kinarga ko na siya at pumasok na kami sa loob ng bahay. Umiiyak pa din siya habang nakayakap sa leeg ko. Tila naman dinudurog ang puso ko. Sinisisi ko din ang sarili dahil napabayaan ko siya. O ano nangyari dyan at umiiyak? Tanong ni Ate Melinda na makapasok na kami sa kusina. Inuupo ko si Rafael sa counter pero ayaw niyang bumitaw sa leeg ko. Nadapa siya, Ate Melinda. Ayan, may gasgas ang tuhod kay umiiyak. May first aid ba tayo dyan? Oo naman, pero hugasan mo muna ang gasgas niya. Suwestyon ni Ate Melinda at nilabas sa cabinet ang first aid kit. Minuhat ko naman ulit si Rafael at dinala sa kalapit na banyo sa kusina. Nililis ko pataas ang short at kumuha ko ng isang tabong tubig. Lalo naman siyang umiyak nang hugasan ko ang tuhod niya. Pero nang matapos na itumahan naman siya. Lumabas kami ng banyo at muli ko siyang iniupo sa counter para gamutin ang gasgas sa tuhod niya. Yayawusi! Yayay! Umiiyak na naman siya. Hindi yaya yan. Hihipan ni Yaya Lucy. Hinipan-hipan ko nga ang tuhod niya. Tumahan naman siya. O ayan, yayay pa? Umiling-iling naman siya at pinunasan ng kamay ang luha. Pakikinig ka kasi kay Yaya Lucy. Kapag sinabi ni Yaya Lucy na bawal pumunta doon, bawal. Tingnan mo, nasugatan ka patuloy ng wala sa oras. Mahinahon kong kausap sa kanya. Tumangutango naman siya at ngumuso. Opo, o behave ka lang dyan, huwag ka maglilikot. Tumango naman siya at hindi nga gumalaw. Nalagpit ko naman ang mga ginamit kong bulak at nilagay sa box. Tumingin ako kay Ate Melinda na nangingiting nakatingin din sa amin ni Rafael. Alam mo, nakakatuwa kayong tingnan ni Rafael. Wika niya. Natawa naman ako. Bakit naman ate? Para na kasi kayong mag-ina. Si Rafael parang nanay na ang tingin sa'yo. Sa'yo lang siya nakikinig at mas malambing siya sa'yo kaysa kay sir. Nangiti naman ako sa sinabi niya. Parang may mainit na kamay na humaplos sa puso ko. Siguro dahil lagi niya akong kasama kaya attached na siya sa akin. Tumangutango si Ate Melinda at ibinalik na sa cabinet ang first aid kit. Nag-excuse naman ako at kinarga na si Rafael at lumabas na kami ng kusina. Bibihisan ko muna siya bago ko balikan ang ginagawa. Nalimpungatan ako sa tunog ng cellphone ko. Bumangon ako at tiningnan ko si Rafael na mahimbing pa rin ang tulog. Tiningnan ko ang oras sa wall clock. 3:30 pa lang ng hapon. Muling tumunog ang cellphone ko na nakalapag sa nightstand. Dinampot ko na ito. Kumunot ang noo ko nang makita ang pangalan ni Joy. Bakit kaya siya tumatawag? Hindi naman siya tumatawag at puro chat lang. Pinindot ko ang green button at itinapat ang cellphone sa tenga. Hello, mate? Hello, mate. Mabuti naman at sinagot mo agad. Kumabog naman ang dibdib ko nang marinig ang boss niyang parang natataranta. Napatawag ka, Joy. Bakit? Sa Aling Luisa.
Ang nanay mo, isusugod namin sa ospital. On the way na kami. Tila nalaglag ang puso ko sa sinabi ng kaibigan. Ano? Ospital? Ano nangyari kay Nanay Joy? Natataranta na ring tanong ko. Nahihirapan siyang huminga, mate, kaya isusugod na namin ni Rico sa ospital, sa bayan. Pumunta ka na lang dito agad. Oo. Pupunta na ako dyan. Ikaw na munang bahala kay nanay. Oo, mate. Agad ko nang pinatay ang cellphone at isinalid sa bulsa ko. Tiningnan ko si Rafael na nakadapa na at mahimbing ang tulog. Ibibilin ko na lamang muna siya kay Lorna. Kailangan ako ni nanay sa ospital. Lumabas na ako ng kwarto ni Rafael at dali-daling bumaba. Dumiretso ako sa servant's quarter para magbihis at kunin ang slim bag ko. Lorna, ikaw na munang bahala kay Rafael. Bilin ko kay Lorna na namamalan siya ng damit ni Ryder. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Tinignan niyang ayos ko. Uuwi muna ako sa amin. May emergency lang. Please, pakabantayan mo na si Rafael. Natutulog pa siya sa kwarto. Mabilis lang ako. Pakiusap ko sa kanya. Malakas na malakas ang kabog ng puso ko sa pag-aalala kay nanay. O sige. Ako na bahala. Basta bilisan mo ha. Oo, salamat. Agad na ako lumabas ng laundry room at hindi na nakapagpaalam kina Ate Melinda. Si Lorna na lang ang magsasabi sa kanila kapag hinanap ako. Joy! Rico! Nasaan na si nanay? Hingal kabayo ko, nalapitan ko ang dalawa na nasa labas ng emergency room. Malakas na malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Paghinto pa nga lang ng jeep kanina ay halos tumalo na ako pababa. Umawak sa braso ko si Joy. Nakarehistro din sa kanyang muka ang pag-aalala. Nasa loob pa si Aling Luisa, mate. Kapapasok lang ng doktor at sinusuri siya pero may oxygen na siya. Pinalabas na muna kami ng doktor dahil marami ng tao sa loob. Ganun ba? Sana okay lang si nanay. Ano ba nangyari sa kanya? Naiiyak na tanong ko. Kinakabahan ako't natatakot. Ayoko may mangyaring masama kay nanay. Hindi ko talaga kakayanin kapag iniwan niya ako. Siya na lang ang meron ako. Kanina okay naman siya. Sabay pa nga kaming nananghalian habang nanonood kami ng paborito naming noontime show. Iniwan ko siyang nakahiga sa sofa at nanonood. Binalikan ko siya para hatiran ng merienda tapos nakita ko na lang na hawak niya ang dibdib niya at hindi siya makapagsalita. Parang naninigas din ang katawan niya. Mabuti na lang dumaan sa Rico para bumili ng merienda kaya humingi ako ng tulong sa kanya at sinugod na namin dito sa Aling Luisa. Tuluyan nang tumulo ang luha ko at nanginig ang katawan ko. Parang hindi ko yata kayang isipin na nangyari kay nanay kanina. Ayokong nakikita na nahihirapan siya. Mate, relax ka lang. Pagpapakalma sa akin na Joy at hinimas-himas ang likod ko. Paano ko magre-relax? Sa nanay. Umiiyak nang sabi ko. Magiging maayos lang sa Aling Luisa. Lucy. Sinusuri na siya ng doktor. Hintayin na lang natin ang sasabihin ng doktor paglabas. Sambit na Rico na nasa tabi ko din. Tumingin ako sa kanya at tumango. Magkatabi kami sa upuan ni Gina habang iniintay. Tuluyan ang tumulo ang luha ko at nanginig ang katawan ko. Parang hindi ko yata kayang isipin na nangyari kay nanay kanina. Ayoko nakikita na nahihirapan siya. Mate, relax ka lang. Pagpapakalma sa akin ni Joy at hinimas-himas ang likod ko. Paano ko magre-relax, Joy? Sa nanay. Umiiyak nang sabi ko. Magiging maayos lang si Aling Luisa. Lucy. Sinusuri na siya ng doktor. Hintayin na lang natin ang sasabihin ng doktor paglabas. Sambit na Rico na nasa tabi ko din. Tumingin ako sa kanya at tumango. Magkatabi kami sa upuan ni Joy habang iniintay namin ang doktor na lumabas sa emergency room. Magkahawak kaming dalawa ng kamay. Si Rico naman ay nagpaalam na lalabas lang saglit para bumili ng tubig. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang lalaking doktor na may edad na at hinarap kami ni Joy. Dok, kamusta po ang nanay ko? Agad kong tanong. Bumuntong hininga ang doktor at seryoso akong tiningnan. Kailangang i-confine ng nanay niyo at isailalim pa sa ilang test. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi ang lagay niya. Mataas ang blood pressure niya. Ang blood sugar naman niya ay nasa normal na bilang lang naman. Ang puso niya ang kailangan suriin dahil baka may komplikasyon na din. Umawang ang labi ko sa sinabi ng doktor. Ang alam ko walang sakit sa puso si nanay. Bakit ngayon? Dadalhin na ng mga staff ang nanay niyo sa ward.
Doon nyo na lang siya puntahan. Excuse me. Nagpaalam na ang doktor at iniwan kami. Lalo lang nadagdagan ng kaba at takot ko dahil sa walang linaw na hiyag ng doktor. Bumalik si Rico at may dala ng 2 bote ng tubig. Binuksan niya ang isa't ibinigay sa akin. Nagtanong siya kung anong nangyari. Si Joy ang sumagot. Maya-maya nilabas na ng 2 staff ng ospital ang bed stretcher na lulan ni nanay. May nakakabit sa kanyang oxygen at swero. Kasunod nila ang isang nurse na hawak ng IV fluid. Sumunod naman kaming 3. Ako ay hinawakan ng kamay ni nanay na walang swero. Umiiyak ako habang tinatawag ko siya at kinakausap pero hindi siya sumasagot at nakapikit lang. Nakatulala ako habang nasa harap na isang butik at iniintay ang gamot na pinabibili sa akin ng doktor para kay nanay. Tila lumilipad ang isip ko sa kawalan at hindi ako makapag-isip. Lucy, nandyan na yung gamot. Untag sa akin ni Rico. Ha? Tumingin ako sa kanya. Inginuso niya ang pharmacist. Tumingin naman ako doon. Nasa harapan ko na ang gamot na binibili ko pati na rin ang sukli. Sorry miss. Salamat. Nginitian lang ako ng pharmacist. Dinampot ko naman ang gamot na nasa maliit na bote. Inilagay ko sa wallet ko ang sukli. Ayos ka lang? Tanong ni Rico. Sumama siya sa akin sa pagbili ng gamot. Naiwan naman sa Joy sa pagbantay kay nanay. Nahiya nga ako sa kanya dahil naabala na naman siya. Ayos lang ako, Rico. Hindi ka okay. Sinasabi mo lang iyan para hindi kami mag-alala ni Joy sa'yo. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Sino ba mag-aakala ang malaking perwisyo noon ng barangay ay nakatulong ng malaki sa akin ngayon? Salamat, Rico ha. Tinulungan mo si Joy sa pagsugod kay nanay dito sa ospital. Sus, wala yun. Siguro, inadya talaga ng tadhana na nandun ako kaya nasakluluhan ko din sa Aling Luisa. Dahil kung si Joy lang, naku, bunga nga lang ng bunga nga yun. Tarantang-tarantang nga kanina eh. Hindi alam ang gagawin. Kawawa talaga magiging asawa nun. Parang Armalite ang bibig. Natawa ako sa sinabi niya. Asar na asar talaga siya kay Joy. Ganon din si Joy sa kanya. May future talaga ang dalawang ito. Kahit papaano'y gumagaan ang pakiramdam ko sa mga hirit ni Rico. Nakakatawa ako at nakakangiti. Basta Lucy, kapag nangailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Bakit, may pera ka? Ngumuso siya at kumamot sa ulo. Wala, pero may alam akong pwede mong utangan. Sira? Natatawa na lang nasabi ko. Pasimpleng inakbayan niya ako. Basta, nandito lang ako lagi sa tabi mo. Isang tawag lang ako. Oo na, sumisimple ka pa eh. Tinanggal ko ang braso niya at bahagya siyang itunulak sabay palo sa kanyang braso. Ang hina ko talaga sa'yo. Natawa na lang ako. Ang dami mong drama. Balikan na lang natin si Joy. Pumasok na kami sa compound ng ospital. Baon ko ang piping dasal na sana ay maging maayos lang si nanay. Hinitit ko ang sigarilyo at ibinuga ang usok sa mukha ni Maureen Marasigan, ang konsehal na anak ni Congressman Edgardo Marasigan. Konsehal pa lang siya pero mahaba na ang sungay niya. Matalim siyang tumingin sa akin habang hinahawi ng kamay ang usok ng sigarilyo na ibinuga ko sa kanyang mukha. Nang uuyam na tiningnan ko lang siya at ngumisi. Damn you! Buena Vista! Tiimbagang nausal niya at kulang na lang ay sunggaban niya ako. Sige lang, umiyak ka lang Marasigan. Nakangising turan ko at ibinugang muli ang usok sa kanyang mukha. Nandito kami ngayon sa labas ng Municipal Trial Court. Katatapos lang ng hearing at nagkita-kita kami dito sa labas. Wala ang ama niya at siya lang ang umattend sa hearing at ang abogado niya. Hindi ikaw ang sisira sa pangalan namin, Buena Vista. Tandaan mo yan. Nagkibit balikat ako. At hindi rin kayong mag-ama sisira sa lupang pinagmulan ko. Tandaan mo din yan. Ngumisi siya. Maghinay-hinay ka sa pambibintang mo, Buena Vista. Siguraduhin mo munang may sapat kang ebidensya. Hindi ako marunong mambintang Marasigan. At hindi pa ba sapat ang mga tauhan yung kumanta na? Hindi namin sila tauhan. Walang katotohanan ang mga sinasabi nila na kami ang nag-utos na magpakalat ng sunog sa Pulang Bato. Baka naman tauhan mo talaga sila at ikaw nag-utos para iset up kami. Nakangising wika niya. Tumawa naman ako. Ano naman ang dahilan ko para gawin yun? Para siraan kami ng daddy ko.
Hindi ko na kayo kailangan siraang mag-ama dahil sira na kayo sa mga tao. Alam ng mga tao na kayo lang mag-ama magtatangka sa lupain ng mga pulang bato dahil kayo lang ang may malaking interes doon. Nabura ang ngisi niya at muling tumiimbagang at nalilisik na ang kanyang mga mata sa galit. Hinithit ko na naman ang sigarilyong paupos na at binuga ang usok sa kanyang muka na lalong ikinaigting ng kanyang panga. Hinagos ko sa semento ang upos na sigarilyo at tinakpan ito. Magkita na lang tayo sa susunod na hearing. Galingan niyo pong mag-ama sa paggawa ng alibay para hindi kayo magbukang tanga. Sambit ko at tumalikod na. Sumunod naman sa akin si Gerald at ang 5 ko pang tauhan. Sumakay na ako sa likuran ng Bronco Raptor ko. Sa driver's seat naman si Gerald at 1 tauhan sa front passenger seat. Ang 4 ko pang tauhan ay sumakay sa isang SUV na kasunod namin. Nilangon ko ang anak ni Congressman Edgardo Marasigan. Nakapamewang siya at nakarehistro sa muka ang galit habang matalim ang tingin sa direksyon ko. Kahit hindi niya ako nakikita dahil heavily tinted ang salamin ng aking sasakyan ay nginisian ko lang siya. Sinanyasan ko si Gerald na pausari na ang sasakyan. Tinignan ko ang oras sa suot kong relo. Mag-aalasin ko na ng hapon. Sinandal ko ang ulo sa headrest at ngumisi. May pananabik sa puso ko na makauwi agad. Nasasabik na ako makita si Lucy kasama si Rafael. Napag-isip-isip ko nitong mga nagdaang araw. Wala nang ibang babaeng kagaya ni Lucy. Kayang-kaya niyang maging ina kay Rafael. Kaya nakapagdesisyon na ako na popormahan ko na siya. Manliligaw na ako sa kanya.